Pagkagising naman ng umaga, nagsabi itong si Daddy na nagkikrave siya sa buko salad. Sakto naman, madami kaming buko. Kaya naman ipinag-harvest siya ni Papa tsaka ni Kuya. Si Daddy na rin yung nagpresenta na kumayod ng buko. Tuwang-tuwa nga siya niyan. Paano kasi sa Manila, mahal ang isa niya. Samantalang sa amin, libre lang. Habang nagkakayod naman ng buko si Daddy, nagsaing na ako. Then isinalang ko na rin tong sinigang na baboy. Dito na lang din ako nagluto sa may kahoy. Grabe, namiss ko talaga to. Tsaka yan luto sa mga panggatong masarap. Bukod sa masarap na, nakatipid ka pa. Double purpose talaga. Medyo maaga na rin kami nagluto ng tanghalian yan at hindi kami nakapag-almusal. Habang nakasalang naman yung mga niluluto ko, heto, nagpalinis muna ako ng kuko. Then after naman, nagbanding lang kami saglit ni Luca. Tuwa nga tong batang to dito sa duyan. Kinagabihan naman, barbecue ang naisipan naming iluto para sa dinner. Bali, minarinate na yan ni Mama kaninang umaga. Then ngayong gabi, kami naman ni Papa ang nag-prepare. Muntik pa talaga mapurnada tong barbecue na to. Paano ba naman kasi, kaninang araw, nakalimutan namin bumili ng barbecue stick. Gabi na, madilim na, no, naisipan ko na wala pa pala. Buti na lang din, may nagba-barbecue malapit sa amin. Bumili na lang kami sa kanya. Pero hindi niya na kami pinagbayad. Binigyan niya na lang kami ng 50 pieces. Dito na lang din kami sa may likod bahay nag-ihaw. Grabe, sobrang dilim dito. Buti na lang talaga merong mga emergency light si Papa. Kaya talaga pag nasa probinsya, masava ang mga emergency light. Habang pinapaapuyan ko naman tong mga uling, nakabantay itong si Lucas. Kahit saan talaga ako magpunta, laging nakabantay yan. Habang nag-iihaw naman, ayan, panay ang aura ko. Bali, kinabukasan naman, nagpunta kami ng beach. Sa may San Fabian Beach kami nagpunta. Malapit lang to sa amin, siguro 1 hour ang biyahe. Pero ang gamit nun, tricycle ha. Nag-rent kami ng tricycle papunta dyan. Paano kasi itong si Lucas at Eya, gustong gusto sumakay sa tricycle. Isa talaga tong pagpunta sa beach, ang nilolook forward ko tuwing umuwi kami dito sa probinsya. Nakarating siguro kami dito sa beach mga 11 a.m. na. Maaga pa pero grabe, sobrang lakas talaga ng alon. Nakatambay kami niyan sa may bandang tuhod lang ang tubig. Tsaka nung time na yan, may nalunod. Kaya sobrang natatakot ako. Halos di nga kami pumupunta sa may lampas ng bewa. Kasi parang nangangain yung alon. Buti na lang talaga itong sila Eya, pumapayag na minsan andito lang kami sa may pangpang. Pero kahit andito lang kami sa may pangpang, talagang inaabot kami ng tubig. Malakas. Tsaka pag tumama sa iyo yung tubig, talagang matutumba ka. Ang lakas ng impact. Next year talaga, pag umuwi ulit kami, magdadagat kami. Pero sa ibang dagat naman, naalala ko dati may napuntahan kaming dagat ni Daddy. Sa may Dagupan lang din. Hindi siya gaanong maalon, tsaka white. Medyo nakalimutan ko lang kasi kung anong pangalan ng resort. 3:30 PM, umuwi na rin kami. Mga pagod na kasi yung mga bata, nagsipagtulog na sa cottage. Siguro mga 1 hour din ang biyahe namin yan, gamit ang tricycle. Nakakamiss nga talaga sumakay dito sa tricycle na to. Alam mo yung feeling na malamig, probinsya vibes, yung amoy ng hangin, amoy ng mga damo. Tapos maaamoy mo yung mga nagsasaing gamit ang panggato. Grabe, the best talaga pag ganun ang para sa akin, parang nakaka-relax. Habang nasa biyahe naman kami niyan pa uwi, natulog na tong si Lucas. O diba, tignan nyo yung shades ko, lakas maka-artista ng Yun lang, share ko lang. Salamat!